Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, OMG, napikon na, nako, Claire Castro sumabog sa galit. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sumana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga po mga karibin natin, mukhang napikon itong si Attorney Yusek Claire Castro, no? Dito kay Vice President Sara Duterte nang sabihin pong parang magpinsan, no? Or eto, paunurin po natin at bigyan natin ng reaction to mga kababayan. Ni Vice Presidente na ako'y pinsan ni Gigil na siya. Congresswoman Franz Pinsan pala mga kababayan, pinsan ni Franz Castro. Castro. Yes po, in that interview. So, yun pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente, fake news na siya. Hindi ko po kasin, wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. So, kung siya mismo ang nagpapalabas nito, galing sa bibig na isang Vice Presidente, ang maling impormasyon na ako ay pinsan ni Congresswoman Franz Castro. Ang problema, ano bang pakialam namin sa'yo, no? Halatang joke lang naman yun mga kababayan, di? Ano ang pakialam ng taong bayan sa isang Claire Castro, mga kababayan, di ba? Oh, kaya yan, pikon na pikon po itong si Claire Castro, mga karibin natin, kasi sinabihang magpinsan, no? Ni Congresswoman Franz Castro. Hindi ba nakaka-alarma yun? Ang Vice Presidente nagsasabi pikon maling impormasyon. So yan mga kababayan, sumabog po sa galit itong si Yusek Claire Castro, mga kababayan, no, kay Vice President Sara Duterte at sinabihang fake news sa Vice President Sara Duterte, although it is just only a joke mga karibin natin. Alam naman natin kung nagbibiro ka o hindi, di ba? Pero parang magkamukha rin sila no? Ang pinagbabasihan natin kasi, no, dito, kung bakit nasasabi nating magpinsan, di ba? Marami nga nagko-comment. Ano ba magpinsan ba ito si Castro at saka si Castro? Si Claire at si Castro, mga kababayan, di ba? Marami pong nagko-comment niyan, pero hindi po natin sinasagot. Pero eto ang pinagbasihan lang po ng ating mga kababayan kung bakit nasasabi nila na itong si Claire Castro at Franz Castro ay magpinsan dahil po sa kanilang mga bunganga, no? Parang parehas po sila ng kantang parehas sila ng tono ng kinakanta nilang kanta, di ba? Always Duterte, Duterte, Duterte. Pag Duterte, nabubuhayan po ito ng mga dugo, mga kababayan, no? Pag pinag-uusapan po ang Duterte, talagang buhay na buhay po ang dugo ng mga Castro. Both Yusek Castro and Franz Castro, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Asar talo pala ito no? Hindi ka talaga pwedeng maging public official, Claire Castro, no? Kasi talagang babanat at babanatan ka po ng mga taong bayan, no? Lalo na hindi ka nagugustuhan, talagang may masasabi at masasabi sa'yo. Kung ganyan ang ugali mo na madali kang mapikon, wag ka na pong public official or public service, no? Mga kababayan. Alright, ito pasadahan din po natin itong balita, mga kababayan, no? Patungkol po ito sa eleksyon. Sabi po dito, Philippine Security Agency says signs of China election interference. So parang nag-i-interfere yung China sa Philippine election, mga kababayan, ngayong midterm election, no? So nakakabahala po itong kanilang mga sinasabi sapagkat, mga kababayan, no? Ano po ang gagawin ng ating gobyerno,
di ba? Ngayong alam nyo na, kung mayroon man kayong katibayan, no? Kung totoo man yang sinasabi ninyo, na ang China ay nag-i-interfere sa midterm election, ano ang gagawin ninyong hakbang para ito po ay masolusyonan, di ba? At saka parang hindi naniniwala naman yung ating mga kababayan dito sa sinasabi nila no? Na nag-i-interfere yung China sa midterm election. Dahil ang nakikita po ng ating mga kababayan ito, gumagawa po sila ng ibang situation or ibang actions, no? Dahil alam po nila, no, na matatalo ang kanilang mga talagang malakas po talaga yung kalaban, PDP, no? So gumagawa po sila ng paraan para, no, ma-divert yung attention ng ating mga kababayan. At pag nagkaroon ng kalokohan ngayon sa midterm election na ito, pwede nilang sabihin null and void ang midterm election kasi nag-interfere yung China. Di ba? Ano ito? Mind conditioning for the future use, no? Mind conditioning for the future use, mga kababayan. Kasi gagamitin nila yan in the future, posible nilang gamitin itong statement nila. Teka lang, kailangan natin ulitin. For example, matalo lahat ng mga kandidato nila, parang ganun na rin ang mangyayari siguro Matalo lahat. Sasabihin ngayon, teka lang, di ba? Nag-interfere ang may ginawang pagsasabotahe ang China sa midterm election natin. Kaya null and void yan. Nanalo lahat ng, for example lang nanalo lahat ng PDP laban +2, no? Kerubin and Hunasan. Uulitin na naman ang eleksyon. Sila ang masusunod na naman, mga kababayan. Yan po kasi nakikita ng ating mga kababayan Matatalino po talaga ang taong bayan, hindi ninyo maiisahan. Ngayon pa lang sinasabi na ng taong bayan kung ano ang purpose kung bakit ninyo inilabas ang ganitong statement. Ito lang, mga kababayan. Dito po sa Philippine Security Agency, no? Kung sinasabi nyo mayroong interference ang China sa election, magpakita po kayo ng ebidensya. Data, document, something that can justify your claim. Diba? Mahirap sabihin nyo lang yan. Mahirap sabihin nyo lang, hindi maniniwalang tao dyan. Sabi nga ni Jose Castro, kapag walang dokumento, kapag walang ebidensya, fake news yan. Fake news. Diba? Ibig ba sabihin nito, fake news ito, mga kababayan? Antayin natin. Baka maglabas sila ng ebidensya, something, documents that justify their claims, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga karabin natin? I-comment nyo na lang. At ito talagang mainit to kayo na. Itong about sa bigas. Sabi po dito, Department of Agriculture nasaktan sa paratang ni Vice President Sara sa 20 pesos na bigas. Department of Agriculture family is deeply hurt. Nasaktan daw sila, mga kababayan. Alam nyo talaga, eto, tanggapin man natin sa hindi, masakit talaga ang katotohanan, no? The truth really hurts, mga karibyo natin. That's why this Department of Agriculture family, nasasaktan po sila, maybe because yung sinasabi po ni Vice President Sara Duterte ay totoo, di ba? Nasasaktan po ang isang tao kapag ang sinasabi sa kanila ay totoo. Pero kung hindi po ito totoo, mga kababayan, kung hindi totoo, wag pansinin kasi hindi naman totoo di ba? Yun ang nakikita natin ngayon sa gobyerno natin. They are saying these are fake news. Bakit? Nasasaktan kasi sila di ba? Kapag nasasaktan sila, sinasabi nilang, "Ops, fake news 'yan, fake news 'yan." Di ba? Fake news 'yan Nasasaktan kasi sila. Kapag hindi naman sila nasasaktan, kahit kasinungalingan na, okay lang 'yan kasi hindi sila nasasaktan Di ba? Hindi 'yun totoo kasi kasinungalingan nga Kung totoo 'yun, masasaktan sila.
Huli! Huli na naman mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Nako, eto. Nako, hala. Eto. Ex-Vice President Lene. Inendorso rin si Benhur Abalos. Yan mga kababayan. Ha? Hoy, kumusta na? O, kumusta na po, madam? Ngayon, meron po siyang inendorso mga kababayan at si Abalos. Okay. What do you think? Abalos, alyansa po ito edi ganun din. Kung ano yung nangyari sa mga senatorial candidate nila noon, 8 diretso. Ngayon mga kababayan, Abalos naman, Inidoro, nako po. Diretso na yan. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Huwag nyo nang pag-isipan pa. Diretso na yan. Diretso na sa Inidoro. Yan ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ang nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Tila isa-isa na ngang naglalabasan at Bakit nagsasalita kaya, ang ilan sa mga senador upang ilantad ang katotohanan patungkol sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte upang isuko sa mga banyagang hukuman at dalhin sa dahig Netherlands. Kaya naman ang former president na si Juan Miguel Zubiri ay hindi na rin napigilang basagin ang katahimikan at katotohanan at tila tahasan niya nitong sinampal ng kahihiyan ang mga sangkot sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin matapos nga ang mahabang pananahimik ng Senate President na si Juan Miguel Zubiri. Oo nga mga kababayan, napakatahimik po ni simula po nang napalitan si former speaker former Senate President Mig Zubiri, medyo tumahimik po yung kanyang buhay mga kababayan, tapos nung pumalit naman po si SP Escudero, yung buhay naman po na SP Escudero ang medyo nabuhol-buhol mga kababayan. Ibig sabihin pala very stress, kung ikaw po ay magiging Senate President. Pero bakit ganun? Si Tambaloslos, House Speaker, hindi naman stress. Mukhang gustong-gusto pa nga talaga ni Speaker Martin Romualdez na maging speaker hindi stress, pero pag dito ka sa Senado, bakit ganun? Stress. Yung buhay mo palaging nakakalkal, palaging may problemang dumarating sa Senado, mga kababayan. Biri ay tila matapang na itong humarap sa publiko at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahihiyan ang mga ginagawang kabulastugan ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos kaugnay sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas upang litisin at hatulan sa dayuhang hukuman nang hindi man lang dumadaan sa competent judicial court ng ating bansa. Buwelta nga ng senador, ikinalulungkot ko ang sistema ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang dali ang pagdala sa kanya sa dahig. Sana man lang ay pinayagan siyang makipagpulong sa kanyang mga abogado at maghanda ng depensa bago sa dinala doon. Regardless of political differences, we cannot ignore the contribution he has made to the country. Ngayong kailangan nating linawin ang mga proseso ng ganitong klaseng mga kaso. Kita nyo na mga kababayan sabi po ni Mig Zubiri, contribution, ibig sabihin, former President Duterte contributes something to this country, tapos binabaliwala lang ng mga hinayutak na to. Hindi man lang nire-respeto. Wag na yung tao, wag na po si former president yung irespeto nyo. Yung contribution na lang niya sa bansa natin, yun na lang po ang irespeto ninyo. Pero wala Maging dyan sa mga umaresto, napakalaki po na naging contribution ni former President Duterte sa inyong mga buhay. Yung iba sa inyo, yung mga yung mga nag-aresto, di ba? Kung hindi po kay former president, malamang ngayon siguro ko
mga ano pa rin kayo, mga kotong pa rin kayo. Kasi you will not be satisfied, no? Doon po sa sweldo ninyo. Pero nilakihan para hindi na kayo mangutong, para may angat ang inyong mga prinsipyo. Pero anong ginawa nyo kay former President Duterte? Kaya nga yung iba nag-resign. Kasi hindi nila kaya tanggapin sa sarili nila na yung taong nagmahal sa kanila, ay tatrahidoren. Nako po. Lalo na't malaki ang posibilidad na hindi ito ang huling pagkakataon na haharap tayo sa ganitong uri ng sitwasyon. Moving forward, we need to be very clear on how we handle situations like this, balancing our international commitments with protecting the rights of any Filipino facing an international case. Hindi nga napigilang madismaya ng marami sa ating mga kababayan, kaya't nagbigay ang mga ito ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Sabi nga, you cannot undone what is done already. Nangyari na ang lahat. Ganon-ganon na lang tinatrato at bastang pinadala si PRRD, nakaka-disappoint ang justice ng ating bansa at mga namumuno ngayon. Buti na lang nangyari ito bago mag-eleksyon, nabuksan ang kaisipan ng mga Pilipino kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa bayan. Correct. Mabuhay ang Correct, mga correct. Duterte. Too late, Senator. Ngayon, nalaman ng buong Pilipinas o mundo kung anong klaseng batas ang pinaiiral dito sa Pilipinas. Napakabulok ng sistema at narito, panoorin pa natin ang buong video. People power na ho talaga ang nangyayari ngayon at hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas, worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. At hindi lang po yun, ang matindi naman sa kabilang kampo, naglalaglagan na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, laglagan, walang tulungan at higit sa lahat, traidoran. Yan ang totoo. Hindi totoo po mga kababayan ha. Yan po ang nangyayari. Sa kampo ng mga Duterte, united ang mga kababayan natin, kahit yung mga OFW organization. Kasi alam mo mga kababayan, Correct mga kababayan, no? Sa atin po dito sa partido po ni former President Duterte, united po. Nasobrahan nga sa pagkaka-united Dahil parang na-magnet pa yung mga nasa alyansa, naki-unite pa dito sa PDP, di ba? Kay Vice President Sara Duterte. Kaya sobra-sobra pa po tayo sa united. Namamagnet na po natin yung mga ibang politiko to join. To join the movement. hindi na po ito, movement po ito. Para magbago po ang sitwasyon ng ating bansa. Yun mga karibyo natin, di ba? Kahit anong sabihin natin dito, iisa lang po. Diba? Ito nga ang lagi kong sinasabi sa mga sa mga kaibigan ko, no. Sabi ko, we have different ways, no. We have different ways, but same goal, no. Yung goal lang naman natin dito, ay, no, magkaroon ng pagbabago at maibalik yung dati, yung kay former President Duterte, di ba? Yun po ang goal natin. Iba't iba tayo ng pamamaraan, oo. Yung iba nagrarally, yung iba nagbablog tulad natin dito, nagbibigay ng reaksyon. Yung iba naman sumusulat, no? Nagsusulat, mga writer sila. Yung iba nagpe-paint, di ba? Different ways, but one goal, to make change in our country, mga kababayan. Yung tunay na pagbabago, hindi po yung ganito peking pagbabago ito. Hindi po ganito ang gusto ng Pilipino. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.